Isang magandang umaga po sa ating pong lahat. Tayo pong lahat ay tumayo bilang pagkilala, bilang pagpupuri at pasasalamat sa ating tapat at tunay na Diyos ngayong umaga. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa mga oras na to dahil sa pribilehiyong patuloy na ipinagkakaloob niya sa atin na tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya ay sama-samang nakakapagpuri, umaawit ng may pasasalamat sa ating mga puso. Ang sabi po sa awit chapter 30 verse 12, "Di ko titigilan yaring pagpupuri. Di ako titigil sa aking pag-awit. Ang pasasalamat sa iyo, O Yahweh, ay di mapapatid." Maraming mga bagay po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Andyan po yun sa paggising natin, may buhay, may kalakasan. At higit sa lahat, yung kaligtasan na alay ni Kristo ay nasa sa atin po ngayon bilang tayo ay nananampalataya kay Kristo. Kaya ngayon po, ito pong awit na to ay patuloy na maging awit, panalangin ng lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Ang tayo ay patuloy na pagharian ng ating Diyos sa ating mga buhay at higit sa ating mga puso. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nanunumbalik sa iyong paglinang, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Minsan pa nanunumbalik sa iyong pagliham,
pangalan ni Jesus. Amen. Yes, tunay nga po na kinikilala natin ang ating Panginoong bilang ating hari. Katulad po ni Solomon, siya po ay nanalangin. Sabi po ng Diyos sa tugon niya kay Solomon sa kanyang panalangin sa unang hari 3:12-14, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan, karangalan. Hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo, at kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga utos, tulad ng ginawa ko sa iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Si Solomon po ay nanalangin. Kahit katulad ni Solomon, kung may nais tayo po ay mananalangin. Hallelujah, O God. Yes, O God, Ama naming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kontrol ng lahat ng bagay at situation. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mali at pagkukulang. Kinikilala po namin ito sa inyong harapan. Maranasan po namin lahat ang pagsasaayos mo ng aming mga puso at isip. Panginoong Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, bigyan mo po kami ng sensirong puso at isip sa paglilingkod at sa inyo at sa aming kapwa. Lagi mo pong ipaunawa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita ang kahulugan at usapin ng commitment o pagtatalaga bilang mga tinawag mo. Hindi lamang sa panahon na kami ay komportable, ngunit lalo sa panahon na ang bawat isa ay dumadaan sa battle o laban ng buhay, pagkalito, sakit, pagod, kakulangan sa material at financial. Ang iyo pong presensya sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu ay sapat. Lalo't alam po namin na ang totoong tagumpay ay sa tulong mo lamang nagmumula. Bigyan mo po kami ng sapat na karunungan. Bigyan mo po kami ng sapat na karunungan, sapat na karunungan, lalo tigit ang aming pastor na maingat, na mapangasiwaan ang ipinagkatiwala mo at ang mga sariwang kapahayagang ipagkaloob mo nga po sa kanya. Magbangon po kayo ng marami pang magiging katuwang at manggagawa sa paghahayag ng iyong salita sa loob at labas ng church na ito. Ingatan nga po ninyo kaming mga manggagawa at lahat ng inyong mananampalataya sa aming paglakad sa iyong salita. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, ang lahat po ng papuri at parangal ay tanging sa iyo lamang. Sama-sama po tayong manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ngayon po umaga, bago po tayo magpatuloy, gusto po lamang mag-devote po tayo ng counting time at lagyan po natin ng counting space. Habang tayo po'y malaya rito, sasamba tayo sa Panginoon. Nakapag-uusap po tayo tungkol sa Diyos. Tayo lahat ay malaya na naririto na tayo maawit, sumasamba sa Panginoon, nakakamustahan, fellowship tayo. Sa ibang bahagi po ng mundo, ay merong mga Kristiyanong katulad din po natin. Pero iba ang kanilang kondisyon. Sila lahat ay natatakot, nangangamba na baka bukas, makalawa, o dun sa oras na ito. Ngayon, habang tayo po ay nag-uusap, yung marami po sa kanila ay tinotorture. Marami po sa kanila. We are all Christians and we are displaced because of violence.
we are all Christians and we are displaced because of violence. Pasalamat po sa natin ngayong umaga na meron tayong ganitong kalayaan. Huwag po natin papabayaan na tayo po'y malayang magdala ng Bible, magbukas, pag-usapan ito, at malaya po tayong sumigaw, magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Kung saan sa ibang lugar, ito po'y krimen at po pwede po silang mapatay. Pwede silang i-torture at hindi lamang po yun sa Nigeria, maging dito po sa ating kapitbahay, sa Myanmar at sa iba pang mga Southeast Asian countries na Buddhists, ay hindi po malaya na sila ay nagkikita-kitang katulad nito umaawit sa Panginoon. Sa ibang lugar, sa China, 13 oras silang nasa tren para lamang pumunta sa isang prayer meeting. At ayaw pa nila maghiwa-hiwalay dahil para sa kanilang napakahalaga, napakamutsyang-mutya na sila ay nakikita-kita sa ngalan ng Panginoong Jesus para lamang makapag-usap tungkol kay Kristo. Dahil lahat ng iyon, sinisikreto lamang nila. Ang Bible nila ay minememorize. Dahil pag nakitaan ng Bible na hawak, physical, o kahit sa cellphone, pag nakita, ay po pwedeng makulong, po pwedeng mapatay. So ngayong umaga, dalawa po ang ating pong panalangin muna. Sila ay nahihirapan, sila ay pinahihirapan dahil sa kanilang pananampalataya, na sila ay samahan ng Panginoon at bigyan pa ng biyaya pa ng Diyos. At sa atin dito, upang ating lalong tanganan at ating hawakan ang kalayaan na ibinibigay at pribileyo na binibigay na pinapahiram sa atin ng Diyos. Pahalagahan natin. Dakila at makapangyarihang Diyos, Panginoon, Ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay dito sa lupa at sa langit. Ang iyong kalooban ng samasunod nawa dito sa lupa, gaya ng ito po ay nagaganap at nasusunod sa langit. Amin pong dalangin ay amin pong mga kapatid na ngayon sa oras na ito, sa mga minutong ito, ay pinahihirapan, they're being persecuted in your name, Lord. Bigyan mo po sila ng aliw, give them comfort. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob. Bigyan mo po sila ng liwanag ng pag-asa na ang kanilang tahanan ay hindi dito sa lupa. Hindi, their home is with you, Lord. At sa lahat ng mga umuwi na diyan, Panginoon, na inyong inaaliw na, kami po'y nagpapasalamat dahil tagumpay at higit naman na nagumpay ang lahat ng sa iyo ay mamatay. Panginoon, namin pong dalangin din sa amin na naririto na may laya kami, na kami ay magbukas ng inyong mga salita, mapag-usapan namin, itaas ang aming tinig sa pananalangin at sa pagsamba. Ito po'y aming palaging pasalamatan at gawin po namin itong kalayaan ito to take advantage of this freedom, that we know more about you in your word. Salamat sa inyo, Panginoon. At patuloy namin ingatan ang aming pagpupuri na ibalik namin sa inyo lahat ng papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makaupo na po tayo. Di pala tayo nakapag-welcome. Ino nga po ang lingunin ng inyong buong katabi kung nariyan pa rin o baka na-traffic pa. Dahil sa sobrang napaka-traffic po natin kagabi. Now, welcome po naman natin. Inyo nga pong bigyan ng isang Kristiyanong ngiti ang inyong katabi. Hello, hello, hello. Medyo lumalamig na po ng kaunti. So, pwede na po nyong ilabas ang inyong mga pranela. Okay. So, ang ating pong pinag-uusapan, nitong nakaramang mga buwan, ay ang tungkol sa ating pananampalataya. Ano ang ating pinananampalatayanan? Ano ang ating mga sinusundan na galing po sa salita ng Diyos? Nung isang linggo, ang ating pong tinalakay ay patungkol sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Naalala po ba ninyo yun? Naalala niyo pa? Pakitaas nga po ang kamay ng mga nakakaalala pa nito matapos kong ipaalala ngayon.
Okay, Pat. Yung iba hindi pa muna naalala. So yung pong baptism of the Holy Spirit, ito po ay binibigay po sa atin ang banal na Espiritu bilang tayo ay palalakasin ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng lakas. We are going to be equipped and empowered para tayo ay ipahayag natin ang salita ng Diyos. Gawin natin yung kanyang utos. Dahil tayo ay kanyang iniligtas, tayo ay kanyang nilinis, tayo ay ginawa niyang ganap sa kanyang harapan. We were justified. Sabihin nga po natin sabay-sabay, justified. Wala ka ng kaso sa harapan ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus. Amen? Malaya ka sa Panginoon. Kunin man ako ng Panginoon ngayon, mamatay man ako dito sa mundong ito, sabi ko nga po, change address lang yan. Amen? Change location lang yan. Sabi ni Pablo, to live is Christ and to die, ginansya. Saan ka makakita ng ganun? Amen? So dahil once you are justified in the eyes of God, then therefore, wala nang legal hold sa iyo ang kasalanan. Kahit sabihin sa iyo, ibulong pa sa iyo ni Satanas na, oy, yung mga kasalanan na dapat mong pagbayaran. No. Because Satan is an accuser and Satan is the father of all lies. Dahil ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, binigyan ka ng pananampalataya. Therefore, you were cleansed of all your sin at hindi na yun ilalaban na sa iyo. Ngayon, dahil ganun, ikaw ngayon ay binigyan ng kanyang banal na Espiritu upang ikaw ay lumakad dito. Lilinisin ka, lalakad ka rito, at susunod ka sa mga yapak ng Panginoong Jesus. Dahil ang buhay mo ngayon ay kanya na. Amen? Tinubos ka, you've been redeemed, you've been bought for a price. So therefore, ang buhay mo ay hindi na sa iyo. Kaya ngayon, ang buhay mo ay hindi na iyo, ikaw at ang iyong sarili mong luma ay namatay na, bagamat ikaw ay buhay, pero ang buhay na iyong ibinubuhay ay hindi na sa iyo. Ito ay kay Kristo na. Now, once you are immersed, baptized, being one with the Spirit, meron ka na ngayong kapangyarihan. Kapangyarihan na labanan ng kasalanan na lagi bagang ikay tinalayo sa Panginoon. Pagkatapos mong gumawa ng kasalanan, ikaw ay punong-puno ng masamang konsyensya at ayaw mo na magpatuloy-tuloy. Kaya you are now empowered by the Holy Spirit to fight sin and to continue at sundin ang utos ng Panginoong Jesus. Napakahalaga na ating ginagawa yan. Dahil kung ikaw ay Kanya, and therefore, ikaw ay susunod sa Kanya. Dahil ang iyong sinisipat-sipat ay ang pag-asa na buhay. Amen? Sabihin nga po natin sabay-sabay, pag-asa ko'y buhay. For glorification. Itong katawan na ito, unti-unting nasisira itong katawan na ito. Di pa malayo ang panahon. Hindi pa ako senior. Ngayon ay senior na. Siguro yung utak ko'y teenager pa rin siguro. Ewan ko. Pero ibig sabihin, unti-unti ko na nararamdaman yan. Yung dating aking lakad, ngayon ay kalahati na lamang ang aking bilis. Ako po'y nagbibisikleta. Less than kalahati na lamang po ang aking bilis sa pagbabike. Dating naaabot ko na 1 oras, ngayon ay aabutin ako ng 2 oras. Ay ganun talaga. Wala akong magagawa doon dahil yun ang nangyayari. At sabi sa Bible yan, ang ating katawan ay unti-unting we are wasting away. At hindi lamang yan, maging ang mundong ito. Sabi sa Bible. Amen? Pinag-aaralan natin na sa BSC. Ang mundong ito ay humihikbi. At dumadaing ang mundong ito. Sa mga lindol, pagputok ng bulkan, pagyanig ng
ng mga lupa dahil sa bundok, sa lindol at mga tsunami dahil doon sa mga bulkan na yan. Maya't maya ang bagyo. Kailan lamang ilang lindol na dumaan sa Pilipinas. Dahil ang mundo, tung lupang ito, ay unti-unting nabubulok. Pero dahil meron tayong pag-asa, in our final glorification, ang ating pag-asa, ang mundong ito'y babaguhin at ang maging ating katawan ay babaguhin. Sa isang katawang hindi na matutukso, hindi na magkakasala, at wala ng hirap at sakit, pasakit sa katawan. Amen? Itong katawang ito, papalitan ito. Kayo mag-alala. Kaya kung palagi kayo may sakit, ay ganun talaga. Ikaw kasi nagpaulan ka eh. O ikaw kasi nagpalamig ka eh. Ganun talaga yun. Sinabi sa yung 1 cup of rice lang, nabahugan. Boss, extra rice pa nga. O yan. Ganun talaga eh. Anong pipiliin mo? Pigilan mo yung sarili mo, ibang sarap kumain. So, ganun yun. Amen? Amen ba yun? Akala nyo ako lang gumagawa ng ganun. Maraming gumagawa ng ganun. So ngayon, ang ating pag-uusapan, now that you're empowered by the Holy Spirit, ngayon ikaw ay gagawa na ng mga mabubuting gawa. Amen? Sa lahat ng ito, ngayon ka palang gagawa ng mabuting gawa. By your good works. Ang TCFC ay naniniwala, tulad ng sinasabi sa Bible, now you have been saved unto good works. Gagawa ka. Ngayon, ang tanong po dito, kailangan bang ikaw ay gumawa ng mabubuting gawa? Which is wrong. It's a wrong question. Sister Mylene, mali yung tanong na yun. Ang tanong dapat ay, bakit hindi ko mapigilang gumawa ng mabuti ngayong ako ay nakikristo na? Amen. Hindi ko baga kayang pigilan yan kung ikaw ay tunay na nananampalataya. Amen. Hindi ito requirement. Hindi ito checklist. Hindi ito, nagawa ko na to. Check, check, check. Perfect score. Hindi po ganun. The question is the other way around. Bakit ba ako? Why am I being compelled na mahalin ko aking kapwa? Bakit ba I'm being compelled na ako'y tumulong sa aking kapwa? Ngayong ako'y nakikristo na. Ito ba ang epekto nito talaga sa akin? Diba? Ito yung titingnan natin. So one of the fundamental truths, truth number 7, ito po yan. Sabi rito, good works is the external, visible, felt evidence of salvation and the result of genuine faith in Christ. Sabihin nga po natin sabay-sabay salitang result. Resulta. Ano eh? Huwag kayo mag-alala. Meron nga pong Tagalog dito. Doon sa mga kaunting nakakaintindi ng Tagalog. Ang mabubuting gawa ay panlabas. Sabihin nga po natin sabay-sabay panlabas. Na ebidensya. Sabihin natin sabay-sabay ebidensya. Hindi sa pamamagitan nito tayo ay maliligtas, kundi ito'y ebidensya na. Okay? Big difference. At resulta ng tunay na pananampalataya kay Kristo ay ayun. It is the result. Ito'y ebidensya. Ito yung outcome. Sa vendo, pag ikay naglagay ng 20 pesos, may lalabas na Coke. Resulta yun. Amen? Hindi ka kukuha ng 20 pesos at iinumin mo. Hindi. Lalagay mo yun sa vending machine, 20 pesos ba ngayon, kung magkano man, at lalabas doon yung kung ano man yung pinindot mo. Tama ba yun? It is the result. It is the fruit. It is the outcome. It is the evidence na meron kang 20 pesos. Okay? Now, the same thing, ang iyong paggawa ng mabuti, ang iyong pagsunod sa Panginoong Yesus, ang iyong pag-abot sa kapwa, ang iyong pagbabasa ng Bible, ang iyong pag-attend ng services and BSC, cell group, o discipleship at pagsunod sa Panginoon sa pag-share ng salita ng Diyos,
It is the outcome, the result of you being one with the Holy Spirit or being one with Christ or being promised of eternal life. Pare-pareho po yun. Amen? So, ito po yung ating titingnan ngayong umaga. May mga talong dito na we will attempt to answer. Sabi po rito, bakit hindi ko mapigilan gumawa ng mabuti? Matapos akong ariing matuwid ng Diyos. So that's the question. Amen? At ikalawa, ang paggawa ba ng mabuti ay dagdag sa aking pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ayan, kayo nakikinig, alam niyo po yan. 50 points po yung dulo niyan. May quiz po tayo mamaya. Pero yung una, bakit hindi ko mapigilan? Bakit ba ako ay binubusod o binubuyog ng aking pagiging kaisa ko si Kristo na ako'y gumawa ng mabuti? Kasi hindi ko ugali ito eh. Di ba, Bakit kaya ako dati ako'y magagalitin, ako'y palamura? Bakit parang iba na? Sabi nga kanina, ikaw ay hindi na iyo. Sapagkat ikaw ay binili na ni Kristo. So kung sa tunay na mananampalataya, TCFC believes in this because this is in the Bible. Na kung ikay tunay na nananampalataya sa Panginoon, ang iyong paggawa ng mabuti, di mo kayang pigilin yan. Amen? This is a result. At yun ang makikita mo sa iyong sarili. So sa ating paglalakad, andito na tayo. You've been justified. Sabi doon sa ikalawang tanong kasi, makadadagdag ba yung aking paggawa ng mabuti sa aking pagiging matuwid sa harapan ng Diyos? No. Why? Because justification o yung pagiging matuwid mo o yung pagkakatawad sa iyong kasalanan ay galing sa Diyos. Amen? Ano mang gawin mo, ayuno, paggawa mo ng mabuti, pag hindi ka pa justified, wala. Because Romans chapter 3 verse 23 says, for all have sinned. Lahat ay nagkasala. Lahat ay kulang, lahat ay kapos. At hindi nakarating sa kalwalatian ng Diyos. Kahit anong bait. Maraming taong natural na mabait. Kakaunti lang kami. Parang ayaw niya maniwala doon. Anyway, balik tayo ito sa ating pinag-uusapan. The justification is from God. Amen? It is a gift of God. No one can boast. Sabi ni Pablo. So now you've been justified. Ngayon ikaw'y nililinis at lumalakad ka na ngayon sa pagkakabili sa iyo, sa pagkakahugas ng iyong kasalanan, sa katuwiran. Now, then, you are now doing itong good works or mga mabubuting gawa. Diyan yan. Huwag natin siyang ilagay doon sa kaliwa kasi ang Diyos ang gumagawa nun. Hindi mo kayang bilhin ang iyong kaligtasan. Kaya ka gumagawa dahil ikaw ay patungo na sa langit. Amen? Hindi mo kayang pigilan yan. Hindi mo kakayanin. Amen? Hindi mo kakayanin na yan ay isuppress. Because the love of God compels me. The love of Christ compels me. Diyan siya sa gitna. Amen? So yun po yung ating titingnan. Malinaw po ba yan? Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Kung meron po kayong mga Bibles, stand up and let's read the Bible. Sabi po rito, kaya nga, ay po lahat ay tumayo. Mga minamahal, tingnan nyo sa inyong Bible, baka mali na naman ito akin na ilagay dito. Pero tama yan. Tulad ng inyong buong pusong pagsunod, nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin. Ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan pa ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban.
Panginoon, ang mga salitang ito ay pagyamanin mong maigi sa aming mga espiritu, sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Maunawaan namin na kayong siyang kumikilos sa amin upang aming nasayin at isagawa ang inyong kalooban. Kay Kristo Jesus lamang po ito pa aming dalangin. Amen. Amen. Nakaupo na po tayo. Sabi po rito, lalo kayong maging masunurin. Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos dahil meron siyang binibilin habang siya ay nakakulong. We remember in the book of Acts chapter 16, siya ay nakakulong. Dahil siya ay hindi mapigilan na magsalita tungkol sa gospel, tungkol sa salita ng Diyos. Katulad ng mga nagaganap kanina, yung katulad na kinabanggit kanina doon sa, na pakita natin sa video. Ganon din. So doon sa Asia Minor, siya ay madalas na nakukulong at habang siya nakakulong, sabi niyo, huwag bagan yung kalimutan na maging masunurin sa Diyos. Ngayon kayo ay nakikristo na. After you've been justified, matapos kayo magkaroon ng kaligtasan, matapos kayo makarinig ng gospel at tinanggap ninyo, huwag niyo bagang kalimutan na kayo maging masunurin. Dahil minsan ito nakakalimot. Oras na kayo nakagawa ng kasalanan, malilimutan mo na yun. So you always have to remind yourself, and the good thing is, once you are justified in Christ, meron ka ng banal na Espiritu. You're now with the Holy Spirit. And the Holy Spirit, ang sabi pa sa John chapter 16 and sa 14, ang sabi doon ni Apostol Juan, ang banal na Espiritu ang magpapaalala sa inyo tungkol sa kasalanan na iyong ginawa o tungkol sa kasalanan na iyong naisip at nanatili sa isip at nagganap sa isip. Siya ang magbibigay din sa iyo ng lakas upang ikaw ay humingi ng tawad. He will convict you. He will convict the world of sin. That's the Holy Spirit. It is a package that God gives us once na po tayo ay manampalataya sa Panginoon. Now, once you are empowered by the Holy Spirit to confess your sin, then and only then, makakapagpatuloy ka na maging masunurin. Amen. Siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kapasidad. Kaya nga po sa ating huling, sa verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo by the Holy Spirit. He moves, He recalls, He convicts, and siya rin ang nagsasabi sa iyo, humingi ka ng tawad. Mag-reconcile ka sa Diyos para yung abilidad mo, para ikaw ay sumunod sa Kanya, ay ibigay sa iyo. Dahil during the time na ang kasalanan ay nakatago sa puso mo, sabi ni Haring David, sabi na, nung itinago ko yung aking kasalanan sa inyo, Panginoon, ang aking buong katawan ay para bagang nauupos. My body was wasting away. Naranasan na po ba ninyo? Nauupos. Dahil nagtago ka ng kasalanan sa puso mo. Once you hide sin in your heart, hindi ka makagagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi ka makapagpapatuloy. Pwede mo i-fake. Wait lang, meron kaming BSC mamaya. Pero alam mo, may nakatago na kasalanan sa puso mo. Wait lang, may cell group kami mamaya. Paano ito? Wait lang, may service mamaya. May nakatago sa puso mo. Now, the Holy Spirit convicts you. Sasabihin sa akin, anak, ikaw ay humingi ng tawad. Anak, be reconciled so that I can empower you again. Yung ibang ugnayan or your fellowship with the Holy Spirit, make it whole again. Confess. At kung hindi mo kinonfess, papasok ka doon sa Bible study group, doon sa inyong BSC. Pero wala ka sa kondisyon. Kasi required ka lang nandun. Kasi may pipirmahan ka doon eh. May attendance eh. Pupunta ka doon sa inyong discipleship,
pero bulok ang iyong pakiramdam. Kaya pag tinanong ka, sisterhood, kamusta ka na? Ito okay lang. Alam na kagad. Alam na kagad yun. Alam niyo pareho yun, naaamoy yun. Pagpasok mo pa lang sa pinto, ay may something. Alam mo na. Alam mo na, may na nakatago at ayaw mong isurrender. Unang bukas pa lamang ng bibig, alam ko na. Hiningi ko yung discernment sa Panginoon. Sabi kasi ni Pablo, desire spiritual gifts. Hiningi ko yun. Kaya pag kinamusta kita, kamusta na? Kahit gaano ka ka-expert, naaamoy yun. Alam ba ninyo may amoy ang kasalanan? May amoy ang kasalanan. May amoy lalo ang kasalanang itinatago at matagal nang nakatago. Amoy na amoy yun. Kitang-kita yun. Sa galaw pa lamang na mata, nalalaman na yun. At alam niyong pareho ng kausap mo na may tinatago kang kasalanan. At kung hindi ka tumingin, lalo kong malalaman. Ba't hindi ka tumitingin, ha? Kaya pag kinamusta ka ng iyong mga sisterhood at saka mga brotherhood mo, hindi ko alam kung anong technique. Kasi banal na spirito yun, eh. Amen? It gives you the wisdom. Sabi sa inyo, ngayong mga panahon na ito, ang gift ng Holy Spirit ay hindi miracles na ginagamit dito. Although God is going to make miracles, kung kakailanganin. Pero sa ating konteksto ngayon, it's discernment. To know the truth. To know the legit. Legit at hindi legit. Napakaraming mga bagay na hindi totoo na nasa cellphone mo, hindi nalalayo. Hawak-hawak mo. Alam mo ba, ngayon, meron po mga study ngayon, na yung po daw baga mga lalaki, na millennials, at saka mga Gen X. Yung mga Gen X po ay yung mga mas bata sa akin ng kaunti. Ako po kasi nasa border ng baby boomer at saka ng Gen X. Ba't kayo tumatawa? So yun po daw, usually sa mga churches, mas konti lalaki. Pero meron daw ngayong resurgences ng mga millennials na mga lalaki na bumabalik sa church. Sabi po doon sa isang Lifeway research sa US. It's a white paper. Ibig sabihin, ongoing na fresh na survey yan. At ito po yung kanilang nakita. Dahil ang mga lalaki na mga mas bata ang edad sa akin, siguro yung mga mas bata, ay naghahanap sila ng mga genuine words, genuine deals, yung pagiging genuine, yung pagiging totoo. Ito yung hinahanap ng marami ngayon. Bakit lalaki? Kasi sila ang mga puno ng pamilya. At ayaw mo bilang lalaki, siguro hindi siguro. It is how God designed ang mga lalaki na ikaw mamumuno sa pamilya mo. At ayaw mo, it is intrinsic upon males, especially yung mga tatay. Ayaw mong mailalagay ang iyong pamilya sa isang sitwasyon na sila ay napupunta sa kasinungalingan. Kaya yung mga churches ngayon, marami nang lumalapit ngayon. Mas marami ngayon, ha? Mas marami pa rin babae. Kasi mas maraming babae pinapanalangin yung mga asawa nila kasi. Lord, baguhin mo nga ugali nitong asawa ko. Laging ganun. Pero anyway, buti na lang hindi nyo naintindihan yun. So, lumalapit yung mga lalaki kasi nakikita na nila kung ang mga tinuturo doon ay katotohanan. It's the genuineness of the Word of God. The sincerity. The real deal. Kasi dito kasi sa mga panahon nito, napakauso ng mga scammer. Ewan ko napapansin ninyo yan. Sino rito merong 2, 3, 4 na Facebook na
account na. Dahil palagi na-hack. Lagi pinapasok ng hacker. Philippine Airlines, free, piso lang. Click ka naman ng click ngayon. O, lalagin ka muna rito sa Facebook account. O, login ka naman. O, na-hack ka na tuloy ngayon. Tapos magsasend ka sa GC, ay, hindi na po yan ang aking account. Na-hack po yung aking account. Eh, pindot ka kasi ng pindot ng kuno-ano eh. O kuno-ano mga deal, di ba? Mga kapatid, pag kayo ay pinapalagin sa Facebook o sa Twitter o sa kung saan man, na alam mong kayo nakalagin na automatically, layuan nyo na kagad yun. Ano po? Huwag nyo nyung i-click yun. Kahit anong discount pa yun. Kasi hindi totoo. Okay? So, walang iengot-engot dito sa TCFC. Click ng click. Pastor, hack na naman ako. Marami na akong Facebook account. 4 na beses ko na pinagbalik-baliktad ang pangalan ko. So, ang pangalan ko, hindi ko na makilala. Balik-baliktad yung pangalan. Dahil yung unang account na hack, ikalawa na hack. Ngayon, sinama na pati middle name. Napakarami na. Hindi ko na alam kung sino i-accept ko. Hindi ko na nga i-accept ito. Kaya marami mga wabalik na sa church na totoo. Na ang pinapangaral ay yung katotohanan lang. Kaya masakit, kaya hindi. Yung mga panahon kasi namin, kasi sabi na nga, hunyango ako. Gen X ako na baby boomer. Yung panahon namin, gusto namin yung mga medyo mabulaklak pakinggan. Yung mga hindi ko dediretsuhin. Baka kasi makasakit ito, iikutan ko muna ng kaunti ito. Para maganda ang dating. Di ba? Para mas swabe ng kaunti. Ayun yung mga panahon namin. At it worked. Gusto namin yun. Ay, mabait na tao ito. Pinagaganda muna ang aking pakiramdam. Siguro bebentahan ako nito. Pero gusto namin yung ganun. Yung bang bubula-bulahin yun? Gustong-gusto naman natin na tayo inuuto. Ayan eh. Oo, di ba Kasi siguro kay paborito na nanay ko, mga uuto kasi ako. Pareho naming alam na siya inuuto ko. Hahalikan ko lamang siya sa braso, ay magkano bang kailangan mo? Kahit galit na galit. Kasi yung mga panahon namin, ang gusto namin, may mga palapalabok. Pagagandahin pa yung pakiramdam. Pero yung mga bata na ngayon, hindi na. Straight to the point. Wala ka ng kuno ng mga palabok kasi pag nagpapalabok, ay scammer yan. Tama? Tama ba yon? Mga bata. O, timo, kakaunti talaga bata rito eh. Kunyari lang mga bata eh. Tama ba yon? Ang gusto ng mga panahon ngayon, diretso. Black ba yan o white? White ba yan o black? Di ba? Ganun lang. So, ang sabi rito, kung ang banal na espiritu nagbibigay sa iyo ng kung ano ang katotohanan. He gives you also the urgency para ikaw ay bumalik sa Kanya. Upang ikaw ay makagawa ng mabubuti. Upang ikay makasunod sa Panginoon. Bakit napakahalaga? Ito na yan, Una, hindi baga mapigilan na ikay gumawa ng mabuti. Ikalawa, mahalaga yun. Sapagkat ito ang ebidensya na ikaw ay nakikristo. Kung wala ka bagang, baliktarin natin kung wala ka bagang kagana-gana, wala kang panlasa, there's no urgency na ikaw ay sumunod sa Panginoon, na ikaw ay magbasa ng salita ng Diyos, walang panlasa. Wala kang kabala-balahibong ikay makinig ng salita ng Diyos. You don't have any evidence na ikaw, you've been justified. Tama ba ito? Pinabaliktad ko lang. Pero kung meron kang gutom at uhaw sa salita ng Diyos, you have the evidence that the Holy Spirit is speaking to you, leading you to all the truth. Ito po yung sinasabi sa atin dito. Upang maging masunurin, upang maging ganap ang inyong kaligtasan.
Nakita nyo kanina yung ating stages and phases. Una is justification. Second is sanctification. Ngayon, habang tayo narito, we are under sanctification. Nililinis tayo. We are walking in the righteousness of Jesus Christ. Then, kung ikaw'y namatay o dumating ang Panginoong Jesus, sino man ang mauna, then you'll be glorified. Yun ang tatlong components ng iyong full salvation. Hindi pa nababago katawan natin eh. Ang mundo hindi pa nababago. Kaya hindi pa tapos. Pero you're on your way there. Meron sa atin ngayon ay pag-asa. Sabi sa atin binabasa sa BSC, ang pag-asa na hindi nakikita ay nananatiling pag-asa. Pero pag nakita mo na yon, hindi na pag-asa yon. Darating ang panahon na hindi ka na kailangang umasa sapagkat ikaw ay naroroon na kasama na ni Jesus. Kung ikaw ay magtagumpay dito sa mundong ito. Amen? So, sabi po rito, upang maging ganap ang iyong kaligtasan. Sapagkat ang iyong kaligtasan, itudugtong ko ulian eh, siya ang kumikilos. Dahil hindi natin kaya. Siya mismo. Magpapaalala, siya kikilos, bibigay sa'yo ng lakas, bibigay sa'yo ng lakas ang loob, maging ang mga sasabihin mo, siya rin ang magbibigay. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Isang mabilis na example dito, yun na po ba nangyari kay Abraham? Si Abraham, hindi na natin babasahin, napakahaba ng kwento niya. Si Abraham kasi, nanampalataya siya sa Diyos. Hindi pa muna siya gumagawa, walang kautusan para siya ay gumawa. Nanampalataya siya sa Diyos. At ito ay inari sa kanya bilang ito ay kanyang katuwiran na nanggagaling sa Diyos. Bilang pruweba, bilang resulta ng kanyang pananampalataya, sinabihan siya ng Diyos, Abraham, mula sa iyo, lalabas sa iyong lipi, sa iyong generation, ang lahat ng bansa sa mundo. Sa iyo manggagaling. Sinasabi lang sa generation ng Panginoong Yesus, dun lalabas. Yun ang ibig sabihin lang nun. Kaso wala siyang anak. At yung kanyang asawa, si Sarah, ay baog. So paano ito? And yet, he continued to believe. Dumating ang panahon, marami nang nangyari. Nagkaroon na siya ng anak tuloy sa labas. Pero huwag natin isama na yon. Dahil sa kanyang paghihintay, nainip, gumawa ng ibang anak na hindi ayon sa pangako. So not counted yun. Dumating ang panahon, Abraham, 99 years old ka na, and yet magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ng iyong asawang totoo. Nagkaroon tuloy ng anak, napakatagal hinintay. Pangako ito. Ilang taon? 25 years. So matanda na yung kanyang kapatid. So anyway, sa kanyang kahihintay na yun, dumating na ngayon ang pangako na si Isaac, ang kanyang magiging anak na linya na patungo sa Panginoong Yesus. Hindi pa naman niya alam tungkol kay Jesus. Dumating na ngayon. Isa ang anak. Tinawag siya sa isang napakagandang araw, umaga, at ang sabi sa kanya, Abraham. Pag ang Bible, pag ang Panginoon tumawag sa'yo ng 2 beses, at pati scripture, that's very important. Dali mo yung anak, yung iyong kaisa-isaang anak, alam mo na talaga si Isaac yan. At ang iyong pinakamamahal na anak na si Isaac, at ihandog mo siya sa akin. So siyempre nagulat siya. Wait lang, Lord. Nananampalataya ako sa inyo. Pero kang pangako sa akin, iisa nga lamang ito, hindi sana nga bagay kambal. Pero iisa, at ipapahandog mo pa sa akin. To give a little bit of a context. Nung mga panahon ni Abraham, uso noon sa paligid niya na nag-aalay ang mga tao ng mga handog. Actually, yung mga hindi
hindi nananampalataya sa Diyos, ganun ang ginagawa. They're offering children to their God, kay Molech. Alam po ba ninyo, pagka ngayon, pag nag-a-abort yung mga babae, they're also the same spirit as with Molech. Inilalagay nila doon sa isang kawa na pinainit ang mga sanggol at doon inilalagay at nag-iiyakan ng mga bata at yung mga music ministers nila tinatambulan pa nila ng uso para hindi marinig yung iyak ng mga bata, hindi marinig ng mga magulang. Ganon sila habang napiprito yung kanilang mga anak. Ganon ang kultura noon. Kaya kay Abraham sabihin sa kanya ng ganun ng Diyos, pwede sana sabihin niya, Lord, hindi naman kayo naiiba naman pala dito sa ibang mga kulturang ito? Bakit mo gagawin sa akin to? Bakit mo yung hihingin sa akin? Akala ko ba may pangako kayo sa akin? Paano ngayon ang aking lahi? Paano? Wala. Walang ganung kahit anong kwestiyonan. Kaya sinabi nga dito, kinabukasan ay siya ay nagligpit at nagsibak pa ng kahoy. Basahin natin yun. Sumunod si Abraham. Sabi rito sa Genesis chapter 22, verse 3, kinabukasan, maagang bumangon. Una, maagang bumangon. Excited. Excited hindi para patayin yung kanyang anak, kundi excited na sumunod sa Diyos. Gumagawa siya ng mabuting gawa rito, ha? Tandaan natin. Pero inari na muna siyang ganap ng Diyos. Nagsibak ng kahoy. Nang maagang bumangon, nagsibak ng kahoy. Para kanino to? Para sa aking nag-iisang anak, susunugin ko. Panggatong sa handog na susunugin. Anak na yun. Butin lang hindi ikaw yun, ano? Ramdam na ramdam ko sa iyong hindi mo gagawin. Butin lang hindi ako nandun. Malabo kong gawin. Nang ikatlong araw na paglalakbay, pakatagal pa. Ito nga lang 1 oras sa traffic, ako inip na inip. Ito 3 araw para dalhin yung aking anak at para ipapatay. Para sunugin. Natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. At dumating ngayon sa kanilang punto na kung saan sila ay, doon na sila sa point of their location na dapat nilang puntahan. At nung ibabaon na yung punyal kay Isaac, tinawag siya ng Diyos. Huwag mo ituloy. At that point in time, mga kapatid, nandoon siya sa point na he was justified and yet tumutuloy siya sa pagsunod sa Diyos. Walang banal na espiritu at that time. He was conversing diretso sa Diyos. But now, the difference for us is that bawat isang nananampalataya ay merong banal na espiritu na mangungusap din ang Diyos sa inyo at sa akin. The question is always, susunod ba ako sa inyo, Panginoon? Will I do good works para sa inyo, Panginoon? We've been discussing the good works for many months now. Ipahayag ang ebanghelyo, bautismoan sila, turuan silang sumunod, at hindi bagang i-disciple. At ikay maging banal, patuloy ka, manatili ka sa akin, sa aking mga salita. Lahat ito pinag-uusapan na natin. But we'll never be able to follow and to obey without the Holy Spirit. Amen. So yung inyong pagkilos at inyong paggawa, God will enable you to follow, to obey His commands, upang ang iyong desire na iyong kay sumunod ay magagawa mo. Kaya mga kapatid, kung sa tanong natin kanina, ngayong ako'y may espiritu na ang Diyos ang aking paggawa ay ang pag-ibig ko sa kapwa. Paano ko, mapipigilan ko ba ang aking sarili?
na gumawa ng mabuti? No, hindi mo na mapipigilan. Yung katumbas ng pagsaksak ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac, na yun ay considered mabuting gawa dahil yun ay pagsunod sa Diyos. Yung kanyang pag-ipon ng mga panggatong, yung kanyang pag-travel ng 3 araw, yun ay yung kanyang mabuting gawa. Ano yung katumbas nito ngayon sa atin? Ang katumbas ngayon sa atin dito ay yung aking pag-ibig sa aking kapwa. Yun ang utos sa atin ng Panginoon. All the 5 commands are all according to your love to your neighbor. Tingnan niyo yung inyong katabi. Tingnan niyo. Yung ating kapwa ang ating mamahalin. Amen. Kahit hindi sila kamahal-mahal. Kahit hindi sila kamahal-mahal kasi ang iyong pag-ibig na ibibigay mo sa kanila ay hindi galing sa iyo. Ang ating pag-ibig, tapos, saan po? Pero kung ito ang Diyos, sabi po sa ating binasa kanina sa verse 13, siya ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at kakayanan upang ikaw ay magmahal sa iyong kapwa. At yun ang pagsunod. And that is a compelling good work. Hindi mo kayang pigilan yun. Kung ikaw ay tunay nananampalataya. At ikaw ay nag-iibigan. So sabi po sa John chapter 13, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi para ikaw kumuha ng mga panggatong. Hindi para ibigay sa akin ng iyong anak. Hindi ko alam, baka sakali din. Hindi ko alam. Pero sabi rito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo. Sabihin nga po natin, sabay-sabay mag-ibigan kayo. Sabihin ninyong lahat. Mag-ibigan kayo. O lalong kumaunti. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So the question, bakit hindi mapipigilang gumawa ng mabuti matapos akong ariing matuwid ng Diyos? Hindi masyado kita, Dahil ang pagsunod at paggawa ay natural na bunga at resulta ng aking kaligtasan galing sa Diyos. Amen? Number 2, the question natin kanina, ang paggawa ba ng mabuti ay dagdag sa aking pagiging matuwid sa harapan ng Diyos? Anong sagot? For 50 points. Anong sagot? Hindi. Why? Dahil ang pagsunod at paggawa ay, sabihin po, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Natural. For 100 points yan. And for the win. Amen? For the win. Ito'y resulta lamang. Amen. Now, kung wala akong compulsion, wala akong urgency, walang pag-udyok sa akin na mahalin ko ang aking kapwa, maging ang aking kaaway, there must be something wrong with my justification in the first place. Baka hindi ako nakipag-isa talaga kay Kristo. Amen ba yun? Baka ako'y pupunta-punta lamang sa church dahil attendance ay requirement. Baka ako'y nagpupunta sa mga BSC kasi inutusan kasi ako eh. O baka ako'y nagpupunta sa mga iba't ibang gawain not because I've been justified and cleansed and being justified by God, but because I'm under compulsion. Pero sinasabi rito, now, kaya ako nakakasunod sa inyo, Panginoon, kaya ako nakakaibig sa aking kapwa, kaya yung kahit yung aking hindi kamahal-mahal na aking kapitbahay at aking kaibigan dati na ngayon kaaway ko na, ngayon ay siya aking pinapatawad na, it's not because of me, because I have already died with Christ. Nevertheless, I live, but the life I live, now I live according to Christ. Amen. Kay Kristo na. Amen. Ituloy natin ang palakpak. Dahil yung ating buhay ay ibinigay na sa atin. Yung dati nating buhay, patay na. When I repented of my sin. Amen. So gagawa ako. Not because ito'y ipinrich. Gagawa ako because it is an impulse from me. Dahil ako ay may kaligtasan na nagmumula sa Diyos. So the question is, may gana ka bang gumawa ng mabuti? Hindi mo ba mapigilan? O wala kang kagana-gana? Mga kapatid, it is up to you and God.
to ask for forgiveness, be reconciled to Him, be one with Christ, makipag-isa ka kay Kristo ngayong araw na ito. In your own personal way. Tayo po lahat ay tumayo. Dakila ka, Panginoon. Ito po ang inyong tinuturo sa amin. Ang ngayon, O Diyos, nakikita ko na hindi po pala totoo yung pong aking relasyon sa inyo dahil wala akong urgency na magmahal sa aking kapwa. Gumawa ng mabuti. Ang lagi ko lang iniisip ay aking sarili at aking kapakanan, aking pamilya. Panginoon, ngayon, dahil ito yung aking nais, gusto ko makipag-isa sa inyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at mula ngayon, ako na ay maging tagasunod ninyo. Bigyan niyo ako ng uhaw sa inyong mga salita. Bigyan niyo ako ng uhaw upang ako ay sa inyo magpatuloy sa inyong kalooban lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. 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 Patuloy po natin purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Palapakan nga natin ating Diyos. Salamat, Panginoon, sa biyayang binigay mo sa amin. At nandito kami upang purihin at pasalamatan ka dahil deserve mo ang kapurihan at pagpapasalamat sa kanyang sakripisyong binigay sa atin. Amen. Amen. Tayo ay umahawit sa Panginoon dahil sa kanyang suktulang biyayang binigay sa atin. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Walang salang malulubos ang umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, ikaw at ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
pinupuri sa ating Panginoon ang ating pagkakaloob sa Kanya. At lubos sa kinalulugtan ng ating Panginoon ang nagkakaloob ng masaya. Kaya tayo ay magloob ng buong puso sa ating Panginoon.
Dakila ka, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng mapuring pasasalamat. Sa iyo ang kapurihan. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Lahat po ba ay nakatanggap na ng communion elements? Meron na po ba lahat? Ayan. Saan kung meron ka na? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa kanyang katawan at dugo. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang di kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin, O Diyos naming banal, salamat sa iyong pag-ibig na hindi kayang tumbasan. Salamat kay Jesucristo na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Ngayong umaga ito'y aming alalahanin ang kanyang pagkapako sa krus sa pamamagitan ng communion elements na ito, Panginoon. Gawin mo nga po kaming marapat na tanggapin ang iyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng pag-alaalang ito. Kami iyong patawarin sa lahat ng aming naisip, nasabi at nagawa laban sa aming mahal sa buhay, pamilya at silamang tao nakapaligid sa amin. Upang kami maging karapat-dapat na tanggapin ang iyong biyayang ito sa umaging ito, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapra sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga salita, sa iyong kaligtasan, sa iyong pagpapawalang sala, sa lahat ng mga kayamanang espiritual na patuloy mong ginagawad sa amin. Sa iyo po ang papuri at ang tanging pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po'y muling aawit ng masaya sa ating Panginoon. Tayo po'y uuwing masaya sapagkat baon-baon natin ang magandang balita ng Diyos. Baon-baon natin ang magandang mensahe ng ating Panginoon. God bless us all.
In the name of Jesus. Amen! Amen! Morning po ulit sa lahat. Para po sa ating kaunting announcement, ang church po ay may project, ang Cool to Give project. Ito po ay para sa ating aircon. Ang target date po natin ay itong March. Sa ngayon po, medyo malamig pa po, maginhawa, pero pagdating po ng summer, talagang kakailanganin na po natin ang aircon. Kaya kung sino po ang mga hinihi po ng Lord para po sa ating aircon project, ay welcome po ang lahat. Natapos po tayo sa ating chairs. At ngayon naman po, ito po ang ating project ngayon. Kaya, if you are willing to do good works again, ayon pa rin sa paghipon ng Holy Spirit, this is your chance, this is your time para po magbigay, para po sa kaluwalhatian lagi ng Panginoon. At para po itong next envelope, ito po ay para sa inyong offering or tithes. At meron din po ditong, kung gusto nyo pong isulat ang inyong mga prayer request or thanksgiving prayer na sinagot ng Lord. Di po ba lagi namang sumasagot ang Lord sa ating panalangin? Kaya, eto po, kuha lang po kayo doon ng mga envelope sa likod. Maraming salamat po. God bless you all. Amen. Purihin ang Diyos. God is good all the time. O, sige. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Pagkat dala mo sa lupa ay kapayapaan at kaligtasan sa sinumang nanampalataya sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa biyaya at habag mo sa amin. Sa kabila ng aming kasalanan, sukdulang ibinigay mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami, Lord, ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat sa patuloy na pagtuturo mo sa amin. Kumpleto, Panginoon, sapat ang iyong biyaya, sapat ang iyong habag. Ibinigay mo sa amin habang kami nandito sa mundong ito. Tinanggap namin ang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin ng katotohanan, na siyang magiging lakas namin, na siyang magiging gabay namin, Panginoon, upang kami magtagumpay at makasunod kami sa iyong kalooban. Napakabuti mo, O Diyos. Maraming salamat sa kabutihan at kadikalaan mo sa aming mga buhay. At tulungan mo kami, Panginoon, ang pag-ibig mong iyan ay maibigay din po namin sa aming kapwa. Maging sa aming mga kapwa na hindi kaibig-ibig, Panginoon, pagkat kami hindi kaibig-ibig sa iyong harapan. Ngunit kami iniibig mo, O Diyos. Kaya purihin ang iyong dakilang pangalan. Dakilain ka, O Diyos. At ngayon, Panginoon, salamat sa mga handog ng iyong mga anak. Patuloy mo po silang pagpalain, proteksyonan, iligtas sa anumang kanilang gagawin sa kanilang hanap buhay. Salamat po, Ama, sa umagang ito na patuloy mong binubuksan ang aming espiritual na buhay. Tulungan mo kami, O Banal na Espiritu, na kami makapagpatuloy at manatili sa iyo. Magulo ang mundong aming kinakaharap, Panginoon, ang aming ginagalawan. Ngunit salamat, dahil ito'y napagtagumpayan mo na sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Ama, purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa paglabas namin sa bahay-sambahan ito. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay, ikaw ang aming sandigan. Purihin ka, O Diyos, ang kinamin ng kapayapaan, ang kagalakan, at ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.